Yes po, bro. Good evening. Yes, good evening. Isang isang tanong lang po, bro. Kasi kahapon, yung anak ko, kibali, naabutan ko sila na parang nagtatalakayan ganun. Pero yung anak ko talaga, binibriefing ko lang sila tungkol sa, yung katuruan ng Katoliko. Tapos yung narinig ko kasi, sabi ng asawa ng, kapatid ng asawa ko, sabi niya kasi sa anak ko, kaya yung anak ko para ding nagtatanong sa akin kung ano ba talagang ibig sabihin. Kasi pinaliwanag niya na kaya daw sila tinatawag na born again kasi nasa ibang pananampalataya sila, bro eh. Ano nga ba yung tawag sa kanila? BCFI? Bible Centered Fellowship. Yun yung pinapaliwanagan ko naman yung anak ko about sa natin, pero gusto ko kung mas mapalaliman pa, gusto kong kayo mismo yung magpapaliwanag at marinig niya ngayon. Thank you po, bro. So, andyan siya ngayon. Opo. Okay, so, Brother Junre? Yes, Budando. Ano yung born again? So, ang born again, kapatid, yan ang basahin na lang natin yung John 3:3-5, Budando. Ha? John 3:3-5. Okay, John 3:3-5. Okay, sabi dito sa John 3:3-5, 3:3 to 5. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli. Nagtanong si Nicodemus, paano may papanganak muli ang isang taong matanda na? Hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi panganak sa pamamagitan ng tubig at ng banal na Espiritu. Yun po ang kahulugan ng salitang born again, no? Ipanganak tayong muli sa tubig at espiritu. Ibig ko sabihin hindi ho pag-anib sa isang sekta. Okay, malinaw po? Kasi po, bro, ganito po kasi, bro, sabi niya kasi daw nabaptize na daw sila. Tapos sabi ko naman sa anak ko, isang beses lang tayo i-baptize, yun na yung binyag. Correct. Yan yung paliwanag ko sa kanya. Tama yun natin. Tapos yung bro, yung paliwanag ko rin sa anak ko, sabi ko, sa atin, ang ibig sabihin ng born again, yung ikaw mismo, yung sarili mo, baguhin mo, kung andyan ka sa estado ng kasalanan, baguhin mo, yun yung ibig sabihin na naging born again ka. Hindi ibig sabihin na mapunta ka yung binyag na natanggap natin, doon tayo binago. Yung binyag na ibinigay sa atin ng simbahan, doon tayo ibinago. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sinumang ipinanganak ng muli o ipinanganak ng muli. So ibig sabihin, born again. No? So ibig ko sabihin talaga ng born again ay renewal. Renewal sa ating pagkatao dahil sa sinapupunan pala po tayo, sabi ni Salmista David sa kaniyang salmo, makasalanan na tayo. No? So, doon yan inaalis yung kasalanan na yan, yung tinatawag nating original sin, doon yan inaalis sa binyag. Kaya tayo nagiging born again dahil tayo ay naging kaisa na kay Panginoong Jesucristo sa Galatia 3:27, Bro Jando, pakibasa. Okay, Galatia 3:27. Ito sabi sa Galatia 3:27. Ayan. Sabi dito, you were baptized into union with Christ and now you are clothed, so to speak, with the life of Christ Himself. Alinaw, no? You were baptized, tapos naging isinuot na natin ang Kristo sa ating sarili. So, ibig sabihin, kaisa na tayo ng Diyos. Kaya tayo naging bago, tayo ay naging born again. So, yun po ang pinakakahulugan ng salitang born again. No?
Tayo Yes ay po. mabago sa pamamagitan ng binyag, hindi po pag-anib ng relihiyon. At saka, Dapat at saka, Bro Angel, oh, patuloy. at saka eto, no, sa madaling salita po, yung Catholic Church, si Kristo ng iglesia sa 1st century, no? At ang record dito sa Catholic Church, kung titingnan naman natin, ang Catholic Church was founded by Jesus Christ, no? The New Testament records Jesus' activities and teaching, his appointment of the 12 apostles niya. Ang Catholic Church was founded by Jesus Christ, samantalang ang Bible-centered fellowship was founded by Jerry Carter in 2001. Yan. SIC codes 8661 and AICS codes 813110. ISIC codes is 9491. Ang kanyang website is biblecenterfellowship.org. So, tinatag yung samahang yan noong 2001. Bible-Centered Fellowship is located in Odessa, Texas, and was founded in 2001. This business is working in the following industry. Oy, business pala yan, oh. This business is working in the following industry. Religion. Annual sales for Bible-Centered Fellowship are around USD 61,000. Oh. So, founded lang siya noong 2001. Ibig sabihin, bagong sulpot. Bagong Brother Jando? labas. Brother Wendell? Yun ay one of the branches lang, no? Dahil mayroon pa nauna yan, Brother Jando, na Bible Fellowship Church na nagsimula yan sa ilang grupo ng mga miyembro din ng Mennonite group, yung Evangelical Mennonite Society. Noong September 24, 1858, no, sa Pennsylvania. At yung 7 mga leader na mga pastor, sila si William Ginman, Bishop William Shelley, sila si Preacher Haley Diel, sila si David Henning, mayroon pa silang deacons na si David Giman, 7 sila na nagsimula. So, dami ng mga faction nila ngayon. Yun. Dami nilang mga ano ngayon. Rajando, Yes, Brother Angel? okay, kung yung anak niyo po, ito po yung patanong niyo sa kanya, no, yung tama po yung yung sinabi ni Brad dun sa 1 chapter 3. Pero mas natin, subukan natin sa para mas malinaw, subukan natin sa English po, no, yung born again. John chapter 3 verse 3 muna po. Isa-isay natin hanggang 7. Sige. Para mas mabigay ng anak niya kung yun ba ay grupo o binyag. Pakibasa po. Okay. John chapter 3 verse 3 muna. 3 verse 3. English po. Jesus answered, I am telling you the truth. No one can see the kingdom of God without being born again. Yun. Tapos sige po, 4. Is 4. How can a grown man be born again? Nicodemus asked, he certainly cannot enter his mother's womb and be born a second time. 5 po. I am telling you the truth, replied Jesus, that no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit. Ayun pala. So hindi naintindihan kasi po lahat yan Bible reader. Kagaya na sinabi natin, no? Nagbasa, nagtayo na ng iglesia, mayaman na. So, yes, mayaman na. So, ingat po tayo. Anong ulitin natin nga po? Yung sa 5 ba? Okay, 5. I am telling you the truth, replied Jesus, that no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit. Ayun, born with water and the Spirit, binyag na binyag ang dating. So hindi grupo yan, hindi sinabi ng Diyos na gumawa ka ng born again na group o church. Wala pong gano'n, no? 6 po. 6. Sabi mo sa 6 naman is, a person is born physically of human parents but is born spiritually of the Spirit. Born spiritually, and then last po, 7.
Do not be surprised because I tell you that you must all be born again. Yon, yung born again na yon, malinaw sa 5, born with water. Malapakalinaw, hindi grupo. So yun po yung delikado yan. Alam niyo po, wag po, ang pinaka, no, delikado dyan sa mga born again na ganyan na nagtayo na ng sarili nila iglesia. Unang-unang patatanggal sa inyo yan, yung misa, yung Holy Eucharist. Ingat na ingat po tayo, which is the Holy Eucharist po. Sabi ni Lord sa John 6, napakalinaw. Sabi niya, pag hindi ka kumain ng aking laman, yung tinapay na yun, hindi ka maliligtas. So unang-unang patatanggal sa inyo yan, yung misa. Pangalawa, yung mahalagang kaligtasan, yung confession. Sasabihin, direct to God. Ingat po tayo, wag na tayo makikinig o makikisalamuha sa mga ibang sekta dahil tatanggalin na lang confession, sasabihin na direct to God. Patay po tayo dyan, delikado. So, wag na po tayo, ingat po tayo, no? So, ang Diyos, si Jesus na maghuhukom sa ating lahat, nagtayo siya ng iglesia, malinaw yun, John 6, Mateus 16, 18, 20. Tapos, ang church is the pillar and foundations, no, of the truth. Hindi siya yung hindi born again, nagtayo ng simbahan. So, ang nangyari sa mga Bible reader, ayan, nakabasa, nag-interpret na, ayun na, nagbinyag na, namuno na, mayaman na. Yun lang po. Maraming salamat. Ayan, sabi sa 5:23 ng Efeso, for a husband has authority over his wife just as Christ has authority over the church. And Christ is himself the Savior of the church, his body. Itong church na ito, tinatag ito ni Kristo first century. Matthew chapter 16 verse 18, sabi dito, and so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock foundation I will build my church, and not even death will ever be able to overcome it. So, tinatag ito ni Kristo first century, at noong panahon din sa first century, nakatikim ito ng persecution. Sabi ni Apostle Pablo, you have been told how I used to live and I was devoted to the Jewish religion, how I persecuted without mercy the church of God and did my best to destroy it. So, sabihin sa first century, andyan na yan church na yan. Andyan na yan church na yan sa first century. Ngunit, ang Bible-centered fellowship, itinayo 2001. Ibig sabihin, hindi yan ang church na ililigtas ni Jesus Christ. Saan ba yung nagtatanong yun? Nawala yung nagtatanong. Okay, dahil nawala yung nagtatanong, sana manood siya doon sa live. Okay, so lipat na lang ako habang wala pa si Padre. Tinan ko nga, wala pa nga si Padre sa linya 94 na yung natin. So hindi na ako mag-a-add. Wag na tayo mag-add ha, kasi baka hindi makapasok si Padre. Sunod naman natin si Lopez Monalin. Lopez Monalin, good evening. Hello, good evening, Bro Jando. Yes, good evening, Brother Lopez. Bro, ano bang totoo yung kasi si Amoris at saka si Eugene Gapo naganuhan kahapon sa live naman ni Amoris na naniniwala daw ang SDA nga si Maria ina sa pagkatao ni Kristo, hindi daw sa pagka-Diyos. Kaya hindi sila niwala kay Maria nga ina ng Diyos. Ano ba? Paano ba? Ay, hindi. Nalilito lang yan si Amores. Nalilito lang yan. Sa amin, sa SDA, yung si Jesus Christ, nung siya ay nasa sinapupunan ni Mama Mary, hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Nananatili siyang Diyos doon sa sinapupunan ni Mama Mary. Hindi maniwala dyan si Amoris. Tao lang daw. Di maglabas siya ng aklat. Maglabas siya ng aklat o nitalata ng Biblia na nang si Kristo ay nasa sinapupunan ni Mama Mary, hindi siya Diyos. Kaya tinatanong siya ni Gapo kung ano ba yung tao nga binuntis lumabas sa sinapupunan ni Mama Mary. Tao ba yun nga Diyos o tao nga Satanas? Hindi niya sagutin, tao lang sagot niya. Hindi. Hanapan siya ng ebidensya. Ito, itry ninyo. Hanapan nyo si Ariel Amores saang aklat mababasa. Saang aklat ha? Lahat ng aklat na.
Sa aklat o ba? Sa aklat ng SDA o di kaya sa Biblia na nung si Kristo ay nasa sinapupunan ni Mama Mary ay hindi siya Diyos. Pag nabasa niya yan, may punto siya na si Mama Mary ay hindi Mother of God. Pag nabasa niya yan, so sige, bigyan niyo siya ng ng challenge. Kung nanonood man ngayon si Ariel Amores, sina-challenge ko siya, maglabas ka Ariel Amores ng aklat SDA o di kaya talata sa Biblia na si Kristo nung nasa sinapupunan siya ni Mama Mary ay hindi siya Diyos. Kasi maliwanag ang sinasabi ng Biblia na si Kristo ay Diyos nung nasa katawan ng tao. Colosas 2:9. Sabi dito, kaya huwag kayong padadala dahil ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo. May talata, nananahan. O kung tingnan natin to sa ang dating Biblia, ang sabi dito, sapagkat sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. So, napakaliwanag. Sa Bisaya, sa Bisaya ha, kasi Bisaya si Ariel Amores eh. Ano ba sinasabi sa Bisaya? 2:9. Ang tinuod si Kristo nahimong tawo, apan bisan paniini, anaa gihapon kaniya ang iyang pagka-Diyos. Yan. So napakaraming talata na nagpapatunay na si Jesus Christ, kahit siya'y tao, nagkatawang tao, nananahan pa rin sa kanya ang kanyang pagka-Diyos. Yan, nung si Kristo ay nasa sinapupunan ni Mama Mary, ano siya nun? Pag hindi siya Diyos nun, hanapan nyo si Ariel Amores ng talata, hanapan nyo ng aklat sa Badista. Pag may nailabas siya, malamang makakapunto siya. Eh kung wala, lagot. Bro Jando, Yes. basahin mo sa Mateo 2:11, baby pa, si Jesus, kung tao lang ba siya? O sige, basahin Mateo natin 2:11 sa po. Mateo 2:11. Sabi sa Mateo 2:11, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling na Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Ano sabi? Sinamba. Sinamba ang bata. Bata, sinamba. Paano Oh, naging saka- tao lang yan? At saka Bro Jando, sa kaliwanagan po ng lahat, no? Ang pinag-uusapan po dito, hindi po nature. Yes. Okay? Hindi po nature kasi ang ating Panginoong Jesucristo has a unique quality dahil siya ay meron siyang dalawang nature, both human And and divine. divine. But ang palagi po nating tandaan, no, sa katauhan po nating Panginoong Jesucristo, palagi po tayong tumumbok sa kaniyang pagkakakilanlan, kanyang being person. Ano ba yung kanyang persona? Tao ba o Diyos? No, malinaw po 'yan. Ang persona ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi po human person. Christ is divine person. Ibig ko sabihin, yung kumain, yung ipinanganak, yung naglakad, yung nagpakasakit, yung namatay, inilibing, at yung nabuhay namang muli, Diyos po yun. The doer of the action is the person. No, yan po sa metaphysics. So, ibig ko sabihin, dahil person, ano ho bang persona ang ating Panginoong Jesucristo? He is a divine person, hindi po siya human person. Wala pong human person o hindi po siya human person. No, he is a divine person. Therefore, Mother Mary is the mother of God because the person whom he bore was a divine one. Oh, yun po ay Diyos. Kaya nga, siya ina ng Diyos, hindi sa pagka-Diyos, kundi sa persona ng ating Panginoong Jesucristo na Diyos. Yun lang, Bro Jando. Salamat. Okay, thank you, Brother Lopez Monalin. Okay na ba yon? Hindi kasi yung Bro Jando, yung una-una piki daw yung Kristo ng Katoliko. Tapos sabi niya maling-mali yung unawa ng mga Katoliko na si Maria, ina ng Diyos. Paano daw naging Kapatid, ina si bro, Ang tawag niyan, assumption non probata. Aprobahan niya muna na mali ang Kristo natin. Brother Lopez, napanood mo yung unang sinalaysay ko rito pag open ng programa o hindi? Napanood ko, pinanood ko. Napanood mo. Wala sa kung sa sa Bisaya pa wala hing tunong. No, hindi tumugma yung kanyang
yung kanyang unawa. Kasi, yung peking Kristo, lalabas yun sa kahuli-hulihang panahon. Kahuli-hulihang panahon, yung sa araw ng kanyang babalik, o di kaya sa katapusan ng sanlibutan. Doon lalabas ang peking Kristo. Pero, kaya it will happen sa ating present time or future. Doon mangyayari lalabas yung mga peking Kristo. Pero ang pagkakatatag ng ating iglesia nasa first century nangyari. Mali nga yung unawan niya. Tapos sa kahapon na naman, yun naman si Maria, maling-mali daw mga Katoliko, bakit tawaging ina ng Diyos? Sige, subukan ko kontakin si Ariel Amores, makipagtalakayan tayo tungkol sa bagay Mother of God at saka sa sa peking Kristo na founder. O sige, mas maganda kontakin natin o di kaya tulungan niyo ako, kontakin niyo si Ariel Amores na ano yun natin, talakayan natin yung Mother of God at saka yung peking Kristong founder. Yon, maganda yon. Tingnan natin kung papasok ba si Ariel Amores. Okay. Sige, salamat. Thank you very much. Okay, thank you, Brother Lopez Monalin. So, sunod naman natin itong naka-open camera, si Ate Josie Tenyo. Ate Josie Tenyo, good evening. Ay, good afternoon. Kurat naman ko. Bro Janjo, kunti lang naman ang tanong ko. Okay. Pwede ba baka share ta sa sacramentals like holy exercise oil, holy water, o gatong asin? Yes. Pwede makashare? Yes. Pwede lang? Yes. So, wala restriction na halimbawa wala pa sila kakumpisal, or dapat talaga na makakumpisal sa sila una. Sa pagkakaalam ko, wala yata restriction eh. Brother Wendell, tama ba ang sagot ko? Yes, pwede natin ma-share. Pero, tandaan natin, pag yung binigyan natin ay palagi yung naglapit ng albularyo, nagpagamot ng albularyo, kadalasan, kung yan ang nabigyan, paglagay niya sa exercise oil sa kanyang ulo, sa kanyang noo, parang mabiak yan sa sakit. No? Kaya mas mabuti talaga na makakumpisal din. At advise natin sila dahil ang mga sacramentals ay magiging epektibo yan sa buhay ng bawat Kristiyano sa kondisyon na gamitin yan sa proper faith, walang tinatawag na superstitious belief, proper disposition of morality, and state of grace. So, ibig sabihin, mas mabuti na makakumpisal din. Okay na ba yun, Ate Josie? Yes po. Salamat po. Thank you, Bro Wendell. Thank you, Bro Jando. Okay, thank you. So, sunod naman natin yung nagbukas camera na wala. Kanya nagbukas ang camera. Ito, J. Ronnie Gamayon. Brother Ronnie Gamayon? Hello bro, good evening bro. Yes, good evening. Lo, Tanong ko lang, parang DJ oh. yung tanong ko bro is about yung sa propesya ni Isaiah 14 na babae na manganganak at pangalanan niyang Emmanuel. No. At sa Mateo 1:23 ata yun, Oo. sinabi na pangalan ng Emmanuel. Yung tanong ko, bakit hindi Emmanuel yung ipinangalan ni Kristo? Magandang tanong yan. Napakagandang tanong. Okay, bigyan natin ng pagsagot kay Brother Edgar. Brother Edgar, wala na ba maingay dyan? Wala na maingay dyan? Hello. Wala na maingay. So, ikaw sagot dun. Bakit daw ang propesiya tatawagin ng batang Emmanuel pero nung ipinanganak, di naman Emmanuel ang ipinangalan? Pwedeng tatawagin ng Emmanuel pero hindi pangalanan ng Emmanuel. So yung binanggit ng anghel, Brother Jaldo, ay hindi naman Emmanuel ang binigay. Di ba? Anong sabi sa anghel? Pagaganlan mo, Jesus.
Yung ang pangalan ay si San Jose. Siya ang nagpa-rehistro doon sa kanya pangalan. So yung prophecy sa Isaiah 7:14, yun ang binanggit na pwedeng tawagin ng Emmanuel. Ang buti pasabot ay ang Panginoon ay God is with us, di ba? Yun ang hindi ang Emmanuel ay hindi talaga ang pangalan sa bata dahil hindi ito ang sinabi ng anghel. Hindi na tayo magtanong bakit? So tanungin natin yung anghel bakit hindi Emmanuel ang kanyang ibinigay kay Jose. So iba talaga ang meaning ng Emmanuel. Ang meaning ng Emmanuel ay ang Panginoon ay nandito sa atin, kasama natin. Pero yung Jesus ay yun ang binigay dahil ang meaning dyan ay Mesias. Yung pangalan niya ay nakatugma sa gusto sa kaniyang pagpunta dito na siya ang ating Mesias. Yun lang ang ating masagot. Brother. Hindi kasi yun proper name, bro. JL Gabayan, hindi proper name yung Emmanuel, no? Kung pinangkasahin nga natin yung Mateo, ang kahulugan nun ay God is with us. So, hindi siya proper name. Actually, sa fundamentals of Catholic dogma, the name of God is yung kanyang being talaga. Kung pagka siya ba, ibig sabihin yung kanyang pagka-Diyos. Yun talaga yung kahulugan ng when we say name, or pwede rin siya sa relasyon ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Diba? Doon sa Matthew 28:20, sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, yun yung tumutukoy sa personal name or sa anuman, kundi sa kanilang relasyon. No? Sa fundamental sa Catholic dogma. Pero ang personal name talaga na ibinigay sa kanya ng Diyos, yung Jesus. Sa Gawa 4:12, Budando, pakibasa. Teka muna, brother. Ikaw na lang magbasa kasi hinahanap ko si Padre. Nakapasok na kasi. Padre, Ikaw na lang magbasa, bro. Hinahanap ko si Padre. Okay, sa Gawa 4:12, sabi doon, walang ibang pangalan na ibinigay sa mga tao kundi ang pangalang Jesus. Dahil po ang kahulugan ng pangalan Jesus is God saves. No? So yung Emmanuel, hindi po yun pangalan na personal name. Kundi yun ay kanyang being God. Yun po ang sabi ni St. Augustine, the name of God is, ano ba pagkasabi nun? Basta yung being. Huwag kayong, when we say name, the name of God is His being. Yun yung kanyang, kung sa Bisaya pa, yung pagkamao. Bot pa sa yung pagka-Diyos mismo. So, yung Emmanuel, yun yung siya. No? Sabi pa niya, sa isa pa niyang sabi, what God has, that He is. So, yun lang, Bro Jando. Salamat. Okay, thank you, Brother Junre. Brother Gamayan, okay na ba yon? Okay na bro, thank you bro. Okay, thank you, Brother Ronnie. So, ayan na po si Brother Darwin. Padre. So magandang gabi sa lahat. At kumusta po sa lahat na nandito at naghintay for sacramental blessings and for healing prayer. So magsimula na tayo dahil kanina pa kayo naghintay. So kanina mga kapatid, mayroong pumupunta dito, ang daming tao pumupunta sa ating Office of Healing and Exorcism. The whole morning is evangelization or catechism para ma-empower sila sa kaalaman galing sa aral ng simbahan. And then after the whole morning, 1 p.m. magbigay ako ng Sacrament of Confession. So lahat sila ay nag-receive ng Sacrament of Confession and then deliverance. Isa sa mga pumupunta dito kanina, meron silang skin disease. For 5 to 6 months, ay grabe talaga yung kate. Pero parang normal lang yung balat nila. Parang normal lang. Kanina pa ito nangyari. Sabi nila, pumupunta na kami sa doktor. Lahat ng mga antibiotics ay
tinitake na namin. Kahit yung mga bata, meron ding skin disease, pero normal lang ang kanilang balat. Parang walang skin disease. Pero grabe yung kate. Walang tigil. So 5 to 6 months, yung isang bata ay grabe talaga. No, parang kinuha na yung halos lahat ng damit niya dahil ang kati. At hindi na makatulog yung bata. So marami na silang nilapitan ng mga albularyo. At yung isang babae, yung ina, isa sa mga pumupunta doon, ay ganun din ang kanyang naranasan. No, marami ng mga gamot na tinitake nila pero walang ni liit na improvement. So nung diniliverance natin, so sobra nilang galak dahil lahat sila po nawala talaga yung kati ng katawan nila at isa sa mga family members nila ay nag-react talaga, grave oppression. Sumuka at umiyak at matapos ng deliverance, lahat ng kati sa katawan nila nawala talaga. Nawala. So, grabe yung ang daming pinagaling ni Kristo at hindi lang pinagaling ni Kristo, lumapit pa sa Sacrament of Reconciliation. Yun po ang tunay na milagro. Hindi maganda na gumaling ka lang sa physical pero hindi ka naman nakatanggap ng Sacrament of Reconciliation sa ating Panginoon. So mas mabuti talaga na bumalik kayo sa simbahan, lumapit kayo sa inyong mga pare. Maraming tumatawag sa akin, no, mga kapitbahay ng mga parokya. Ang sasabi, Father, punta ka dito. May sakit yung anak. Pero hindi naman parokyano ko. So sabi ko sa kanila na pumunta kayo sa pare ninyo. Receive the source of healing. Dahil yung confession you're inventing, yung Holy Communion, yan talaga ang source. Hindi naman si Father Darwin ang magkapagaling. Yung sacrament talaga. Walang iba pa. So nandyan sa kamay sa mga pare. So lahat ng mga nandito, nakikinig, kung maaari, huwag na kayo pumunta dito sa Bohol. Punta kayo sa pare ninyo. Receive the source of healing. Confession, anointing, and Holy Communion. Yan lang ang kulang. At kung gusto niyo matuto din sa deliverance, meron naman tayong tutorial dito. In-empower natin ang ama, no, ng buong pamilya na meron kaalaman patungkol dito. Pwede siya mag-deliverance sa kanyang bahay, pwede siya mag-deliverance sa kanyang family members. At base sa karanasan ko, kapag empower natin ang mga ama, mga magulang, ang daming sakit na ma-heal sa pamagitan ng kaalaman na galing sa simbahan. So yan po ang karanasan natin ngayong linggong ito. Ang dami talaga na nakatanggap ng physical healing and spiritual healing kanina. So kung lalapit tayo sa kamay ni Kristo na nasa simbahan, so ang dami talagang gagaling. Last week, 2 weeks ago, pumupunta yung pinsan ko dito sa office dahil yung sugar niya ay tumataas na. At meron siyang sugat dito sa kanyang paa. At ang advice ng doktor ay meron na siyang schedule for na putulin talaga yung paa niya. At sabi ko sa kanya, okay lang yung putulin basta last resort na. Ina-advisean ko yung pinsan ko na last resort na yung putol ng paa mo. Dahil hindi yan ma-recycle yung paa mo. So, mag-aasta lang tayo sa doktor na isang buwan lang na palugit before putulin yung paa mo. At sana, sabi ko sa pinsan ko, baka ilang taon ka na, hindi lang umpisal. Yung mukha mo ay mabigat na. Parang pasan mo ang mundo. So, bukas, kung confess ka, so maglista ka sa mga kasalanan mo para hindi ka makalimot. So,
anong Tagalog sungkod, Brother Jando? Tungkod. Ano? Tungkod. Sungkod din? Oh, tungkod. Tungkod. So, hindi siya makalakad without tungkod. So, at na mamagana yung ano niya, yung daliri, isa sa mga, Tagalog ng ano, Radiano, kubagko sa kanyang Hinlalaki. lalaki. So, namamagana. At nahirapan na siyang lumakad without tungkod. At meron pa siyang lagnat, tumaas yung fever niya. Araw-araw po. Nung matapos siya mag-confess, lahat ng mga kasalanan niya at umiiyak talaga siya. So, iniyakan niya yung kasalanan niya, mga kapatid. At nag-anointing of the sick, and then sabi ko sa kanya, magsimba ka. Receive the body of Christ. Mga 2 linggo lang nakalipas. Hindi na siya gumamit ng sungkod, hindi na siya nananagnat, at normal na po yung ano niya, sugar niya. So grabe yung milagro ng ating Panginoon. Kahit yung natural illness, kaya niyang pagalingin dahil siya Panginoon eh. Pero sabi ko, kapag hindi yan walang improvement, last resort na yon, advice ng doktor. At sa awa ng Diyos, bumalik na siya ngayon sa trabaho niya. Dahil isa sa kagawad ng kanilang barangay. So, bumalik na siya, hindi na, grabe na yung kaligayahan niya dahil sabi niya, magbabago na ako, Father. So, yung physical healing niya ay milagro, pero ang higit sa milagro, yung pagtanggap niya at pagpakumbaba niya, pag-amin niya sa kanyang kakulangan sa Diyos at kakulangan din sa kapwa-tao natin. So mga kapatid, yan lang po ang i-share ko ngayon. Ang dami pang dapat kong i-share pero yan lang muna sa ngayon. So mga kapatid, isusunod natin ang healing of body, mind, and spirit. So gamitin ninyo yung holy and exercise oil at i-bless ninyo yung parte ng katawan ninyo na merong iniindang karamdaman. So magsimula na tayo in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. So maraming salamat mga kapatid na nandito. Si Brother Jando, ating technician, at si Brother Edgar Lauga, nakita ko, at si Brother Wendell Talibong. At sino pa nandito, bro? Jando, Sister Edna. Si si Sister Ginelisa. Oh, si Attorney Ginelisa, nandito din. Romel Palma. Brother Romel, magandang gabi. At John Ray. Brother John Ray. Brother Angel. At si Brother Angel. Brother Tata. Salamat sa Brother Tata din. Maraming salamat sa inyong lahat. At fight Team Maria sa Tax FT with a humble heart. God bless. Magandang gabi sa inyong lahat.